Siklab, sigaw ng pangarap. Kailanman natitig, sulat na dinamo. Ginawang panata, bawat sapoy, sandat at pag-asa. Tinig ng bayan ay higit sa akin. Tibok ng puso'y magtatanggol muli. Sigaw, nagahanap ng puso, ikaw ang pag-asa ng bayan. Tagapagtanggol sa gitna ng mundo. Sigaw, di kami matitigil. Ako Pilipinas, sabay-sabay sumigaw. Sigaw mo. Ang ginawa mo na. Maniwala ka sa akin. Ako ang kasama mo sa gabo. Gloria, bitawan mo na yan. Baka mamaya pumutok yun. Mamamatay ako. Dali ng asawa. Di ko talaga mahala na. Ipapaliwanag ko sa lahat. Bitawan mo muna yung baril. Sige na. Nakikiusap ako sa'yo. Bitawan mo. Bitawan mo. Ako na bahala magpaliwanag sa'yo, Gloria. Bitawan mo. Dali. Di ko maalala. Sino ba ako? Alam ko, wala kang maalala. Pero hayaan mong ipaliwanag ko sa iyong lahat. Huwag kang matakot. Asawa mo ako. Hindi kita sasaktan. Mabuti pa. Doon tayo sa kusina. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. May kape doon. Oo. Halika, relax lang muna, ha? Relax lang, ha? Halika na. Talaga ako maalala. Ano ba? Talaga ba? Sa dalawa, tatlo! Atay niyo, kalbo. Ayos ka lang? Sandali lang kung asawa kita. Asawa ba talaga kita? Asawa? Ano sabi? Asawa daw? Asawa daw. Mahal. Gloria. Mahal. Asawa mo ko si Gabo. Alam ko wala kang matandaan. Dahil nga doon sa pagkakabago ko kagabi, pero huwag ka mag-alala. Ipapaalala ko sa iyong lahat. Eto ang sugat ko. Mahal, yan nga ang pinagtakan ko sa iyo eh. Kasi kagabi pagdating mo, nagulat na lang ako may tama ka na ng bala dyan sa braso mo. Sabi mo sa akin, may mga lalaking humahabol sa iyo. Nagulat ako dahil may dala-dala kang baril. Wala ka talaga maalala. Wala akong maalala. Iha. Huwag tayo masyadong maingay, ha? Kasi meron kaming kasamahan dito na ubod ng sungit. Hindi siya pwedeng magising. Kung asawa kita, may mga anak ba tayo? Mahal, yun nga yung matagal na nating pinagpaplanuhan dati. Ilang beses na rin natin sinubukan na mag-anak. Kaya lang hindi pa tayo pinagpapala ng Diyos. Pero mahal, huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, gagawa tayo ng anak. Ano dyan? Sinasabi mong asawa mo? Ano ka ba?
Si Gloria! Ano ba pinagsasabi mo? Ano ka ba? Gumising ka nga! Gabo! Rudy, yung anak mo! Pagsabihan mo yan! Tekla, Ano ba? pinag-uusapan namin ni Gloria. Yung... Gagawa kami ng baby mamayang gabi. Ay, baby, Migla! Walang ganon! Hindi kasama sa usapan yung gabo! Ano ka ba? Oy, Tekla! Sabi mo! Tekla! Tumigil ka na nga dyan. Wala ka na naasahan kay Gabo dahil may asawa na siya at pamilya, di ba? Oo! Di ba? Tekla! Pwede ba, huwag mo nang guluhin itong si Gabo at saka Gloria. si Gloria. Nananahimik na sila. Pwede, aling mami! Alam niyo naman ho! Bakit gabo? Ano ka ba? Tekla, tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Pasensya na. Medyo may pagkasara ulo nun eh. Sino ho siya? Bakit ho siya nagwawala? Yung babaeng yun, siya si Tekla. Maliit pa lang sila, magkasama na sila ni Gabo, di ba? Patay na patay sa kanya yun eh. Oo. Mahal, huwag kang mag-alala. Wala kang dapat isipin na masama. Ikaw lang ang mahal ko. At pinangako ko sa'yo yung habang buhay. Ang kapal mukha nito. Napaka-bolero. Ano tingin mo? Pogi ka? Hoy, hindi ako magkakagusto sa'yo, no? Ano ba yun? Uy! Huwag kang maingay. Ano ba sinasabi mo? Hindi mo asawa yun, di ba? Ba't sinasabi mo asawa mo yun? Tekla! Huwag kang magulo. May problema kami. Yung babae na ulog sa bubong. At ngayon na nagising, wala siyang maalala. Ang ibig sabihin nun, may amnesia siya. Kaya nagpanggap kami. Ay, hindi! Wala akong pakialam. Ano bang mangyari sa kanya? Amnesia. Arte niya. Tekla, kinakailangan namin tulungan yung babae. Dahil kapag nalaman ng babae na hindi totoo lahat ng mga sinasabi namin, sigurado alis yun. May mga kalaban siya na nag-aabang dyan sa labas at papatayin siya. Hindi umalis siya. Wala akong pakialam sa kanya, Gabo. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan ito? Bakit kailangan dito sa bahay mo? Pwede naman sa bahay ni Tore. Ito. Kaya sa amin na lang. Doon na lang sa kwarto ko. Huwag lang dito. Huwag sa kwarto mo. Wala na tayo magagawa. Nandito na to. At kailangan na namin panindigan. Basta ang alam niya, ako ang asawa niya. At siya ang asawa ko. Ang pangalan niya ay si Gloria. Naintindihan niyo? Ngayon i-transfer si Victor sa maximum security. Ngayon, sige, maghahanda na kami. Sige, kailangan mabilis kayo Madaming escort. Wisit! Sige, ikaw nang bahala tumimbre kay Victor. Sige. Alam ko na ang eksaktong ruta nila Victor. Arturo, Sir. ihanda mo ang mga tao. Yes, sir. This is our best chance. Kapag hindi natin na itakas si Victor ngayon, mahihirapan na tayong humanap ng isa pang pagkakataon para itakas natin siya. Alam ko, iuwi ko ang anak mo mamaya. Safra. Sandali lang. Ito ang court order para malinaw na legal ang proseso ng pag-transfer mo. Gusto mong makita? Ito. Basahin mo. Sige, pasok na yan.
naku, hayaan mo na yan, ha? Iha, magpahinga ka. Kamusta na pala ang iyong pakiramdam? Ayos naman ho. Medyo naguguluhan lang ho talaga ako. Oo, masasaat ba't magiging maigi din ang pakiramdam mo, ha? Pwede ho ako magtanong? Oo naman. Si Gabo ho, saan ho siya pinanganak? Yung pamangking kong yan, pinanganak yan sa Mindoro. Napakabait na bata niyan. At napakasipag. At hindi lang yun, ha? Meron talaga siyang puso para sa mga maliliit. Yan yung motor na karnap. Tama lahat ng hinala ko. Malalaman ko din kung sino talaga kayo at ano ang koneksyon nyo kay Mr. Chan at sa mga Safra. Ngayong Huwebes. High risk detainee si Victor Safra. Kaya assume na magtatangka sa transfer niya. Bring back my son. I will. Hanggang di ka kumakanta, mabubulok ka sa kulungan. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Masaya lang ako sa pupuntahan ko. Magsanib puwersa kayo ng papa mo. Iuwi niyo si Victor. Si Victor Safra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention. Tigitan nyo na. May sumusunod sa atin. Harangin mo na! Gabo, nag-asawa ka na pala. Hindi mo malaman sinabi. Ganda, ah. Gano'n na ho ako katagal dito? Kadarating mo lang kagabi. Nagulat nga ako, bigla kang umuwi. Laya ka na pala. Bakit ano yung mga kaso ko? Istapa! Di ba napatay mo yung mga naniningil sa'yo? Murder? Sinabi ko sa'yo, pag nakalaya ka at nagsama tayo dito sa labas, pinapangako ko sa'yo, halagaan kita. At mamahalin na sobra-sobra. Gloria, mahal na mahal kita. Pinakamamahal kita. Coco Martin Sigabo. Parang di ako dapat na. Sobra-sobra. Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin. Sobra-sobra. Kasi alam mo, like kunyari, sa personal namin na buhay ni Jules, kasi napakalaki talagang, nang na-improve ko personally sa buhay ko. Napakarami nang naitulong niya sa akin, lalong-lalo na sa growth ko, sa personalidad ko, sa mga pananaw ko sa buhay. And then ngayon, natutuwa ako kasi, sabi ko nga, medyo matagal na rin kami, almost 15 years, di ba? Pero sabi ko nga, ang kinaganda pa nun, habang tumatagal kami ng tumatagal, mas lalong lumalalim yung pagmamahalan, yung understanding ng isa't isa, yung pagrespeto. Saka lalo na ngayon na pinasok na namin yung seryosong mundo namin, hindi lang bilang artista, kundi ako bilang director, creator, writer, and producer. Kumbaga, kasi sa totoo, hindi siya madali mahirap. Sobrang hirap. Pero ang pinakamasarap lang doon, mas nararamdaman namin sa isa't isa yung pagsusuporta at pagtutulungan yung pagmamahalan namin. Kasi sa ganitong trabaho, sa totoo lang, yung pressure, maaari kaming gumibap Gumibap kami sa trabaho namin o masira yung relasyon namin. Kaya yung sinasabi mo kanina na siya ba yung bigay ng langit sa akin. Hindi naman magiging ganito ang direksyon ng buhay ko kung di rin dahil kay Jules. Kasi siya yung naging daan at siya naging guide ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Habang nasa poder kita, sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo. Pero kung tatanungin mo bilang Julia, bilang Mara, oo, kayang-kaya. Lalo gusto ko yung kasama. Kasi saka laki rin naman kami sa hirap. Hindi naman kami laki sa yaman. Kumbaga lahat naman po ng blessing na dumarating sa amin yun. Pinagtrabahuhan, pinaghirapan, pinag-ipunan. So, kung yung tanong kung kakayanin, saka syempre lahat naman ng bagay ng hirap o pagsubok kakayanin mo pagkasama mo yung mahal mo sa buhay. Kasi like kami ni Julia, galing kami talaga sa hirap. Kung bakit ganito yung pananaw namin sa buhay, sa pagtatrabaho, sa isa't isa, dahil dito. Kasi nakita namin yung struggle At later on, sabi ko nga, kapag nandun ka na, at nararamdaman mo na yung sinasabi nilang success, doon mo masasabi na parang, napakaswerte ko pala kasi pinagdaanan ko yun. Kasi kung hindi mo pinagdaanan yun, hindi mo mararamdaman yung success Hindi mo mararamdaman yung totoong happiness Kasi wala kang basihan. Kaya kaming dalawa, ngayon, kung ano man, kunyari sa totoong buhay to, kung ako tatanungin, hindi masama. Sabi ko nga kung totoo, dapat kailangan. Kasi ito yung daan para maging matibay ka.